Ika-20 linggo sa karaniwang panahon. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Ngayong ika-16 ng Agosto, sama-sama nating pakinggan ang banal na salita ng Diyos mula sa banal na misa. Ang mga pagbasa ngayon ay nagpapaalala sa atin ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos ay para sa lahat. At ang pananampalatayang hindi sumusuko ay laging pinagpapala. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Isaiah 56:1 verse 6 hanggang 7. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, ito ang sinabi ng Panginoon, "Gawin ninyo na makatarungan at tapat sapagkat malapit nang dumating ang aking pagliligtas at mahahayag na ang aking katarungan. At sa mga dayuhang kumakapit sa Panginoon, naglilingkod sa Kanya at umibig sa Kanyang pangalan, lahat ng nangingilin sa araw ng pamamahinga ay hindi malabag dito at tapat sa sumusunod sa aking tipan." Sinabi ng Panginoon, "Silang lahat ay dadalhin ko sa aking banal na bundok. Pupunuin ko sila ng kagalakan sa aking bahay ng panalangin. Tatanggapin ko ang kanilang mga handog at alay sa aking dambana, sapagkat ang aking templo ay tatawaging bahay ng panalangin para sa lahat ng mga bansa." Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo, Diyos. Tugong Salmo mula sa aklat ng Salmo 67 verse 2 hanggang 3, 5 hanggang 6 at 8. Tugon, naway magpuri sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga bansa. Maawa nawa ang Diyos sa atin at pagpalain. Liwanagin nawa ang kanyang mukha sa atin upang makilala sa lupa ang iyong mga daan at sa lahat ng bansa ng iyong pagliligtas. Tugon, naway magpuri sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga bansa. Magalak at umawit nawa ang lahat ng bansa, sapagkat iyo ang namamahala ng may katarungan. Itinuro mo ang daan sa bawat bansa sa lupa. Tugon, naway magpuri sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga bansa. Pagpalain tayo ng Diyos at igalang siya sa lahat ng dako ng mundo. Tugon, naway magpuri sa iyo, O Diyos, ang lahat ng mga bansa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa aklat ng Roma 11 verse 13 hanggang 15, 29 hanggang 32. Pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sinabi ko sa inyo, ako'y pinili upang maglingkod kay Kristo para sa mga bansa. Ipinagmalaki ko ang tungkuling ito, hindi upang magmalaki, kundi upang hikayatin ang aking mga kababayan na lumapit din sa Diyos. Sapagkat kung ang pagtanggi sa kanila ay nagdulot ng pagkakaisa at paglapit ng mundo sa Diyos, gaano pa kaya ang kanilang pagtanggap sa Kanya? Tiyak na magiging buhay na muling pagkabuhay, sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi binabawi. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang ipinagkaloob. Tulad ng dati, tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, ngunit ngayon ay pinagpala kayo dahil sa kanyang pagsuway. Gayon din naman, sila ngayon ay hindi sumusunod upang sa pamamagitan ng pagpapala sa inyo na ipakita rin sa kanila ang habag, sapagkat hinayaan ng Diyos na lahat ay mapasakop sa pagsuway upang maipakita niya ang kanyang habag sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa iyo, O Diyos. Ang mabuting balita mula sa aklat ni Matthew, chapter 15 verse 21 hanggang verse 28. Ang mabuting balita ayon kay San Matthew. Nang panahong iyon, umalis si Jesus at nagtungo sa rehiyon ng Tiro at Sidon. Isang babaeng taga-Kanaan mula sa lupang iyon ang lumapit at sumigaw, "Maawaan mo po ako, Panginoon, anak ni David. Ang aking anak na babae ay labis na pinahihirapan ng masamang espiritu." Ngunit hindi siya
sumagot kahit isang salita. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap, "Panginoon, payagan niyo po siya. Sumigaw siya sa atin." Sinagot sila ni Jesus, "Inutusan lamang ako para sa mga nawawalang tupa ng sambayanan ni Israel." Lumapit naman ang babae, yumukod at nagsabi, "Panginoon, tulungan niyo po ako." Sinabi ni Jesus, "Hindi marunong kunin ang tinapay ng mga anak at ihagis sa mga aso." Sumagot ang babae, "Tama po, Panginoon. Ngunit kahit ang mga aso ay nakakakain ng mga mumo na naglalaglag ng kapag ang kanilang Panginoon." Doon sumagot si Jesus, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyari sa iyo ayon sa iyong nais." At mula sa sandaling ito, gumaling na ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon, purihin ka, Panginoong Jesus. Ang pagninilay at panalangin. Mga kapatid, ang mga pagbasa ngayon ay isa ang mensahe. Ang pagmamahal ng Diyos ay walang pinipiling tao, lahi o pinagmulan. Sa unang pagbasa, ipinangako ng Diyos ang kanyang templo ay bahay ng panalangin para sa lahat. Sa Ebanghelyo, isang babaeng hindi kabilang sa bayan ni Israel ang lumapit kay Jesus. At kahit tila hindi pinapansin, hindi siya sumuko. Ang kanyang pananampalataya at pagkapakumbaba ay nagwagi. Sinabi ni Jesus, "Napakalaki ang iyong pananampalataya." Ito lamang ang tanging pagkakataon na ibinanggit niya ito sa buong Ebanghelyo. Ipinakita nito na hindi mahalaga kung sino ka o saan ka galing. Kung matibay ang iyong pananalig at hindi ka sumusuko, laging maririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong walang hanggang pagmamahal na bukas sa lahat. Tulad ng babaeng taga-Kanan, naway lumapit kami sa iyo ng may pagpakumbaba at matibay na pananalig. Huwag po kaming panghihinaan ng loob kahit tila nahuhuli ang sagot. Patawarin mo kami, pagalingin at tulungan dahil naniniwala kami. Walang imposible sa pagtitiwala sa iyo. Ito ang aming dalangin. Amen. Sa pagwakas o sa pangwakas at pagtatapos, kayo po ay manatili sa kapayapaan at pagmamahal ng Diyos. Huwag po tayong magsawa sa pagdarasal, manatili tayong matatag sa pananalig, sapagkat ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Maraming salamat po sa pagsama sa akin ngayong linggo. Naway samahan kayo ng pagpapala ng makapangyarihang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapalain po kayo ng mahal na Birheng Maria at laging gabayan sa bawat araw hanggang sa muli. Maraming salamat po. Bye-bye!